Medyo kakaiba rin talaga si PBBM, ano? Pinapasalamatan kahit wala siyang ginagawa eh. You are lying! Come again, sir? You are lying! At bakit nga daw nagpapasalamat si Inday? Oo, bago tayo magbigay po ng konting reaction dito, pakinggan muna natin ito. President Sara Duterte na mabubuo na ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court bago siya umuwi ng Pilipinas. Sa gitna po ng kanilang sitwasyon, may ipinagpapasalamat ang bisa kay Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Umal. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Sinabi nga ni Vice President Sara Duterte matapos siyang bisitahin kahapon ng ama sa Scriveningen Prison ng International Criminal Court dahil hindi raw sila maaaring makapag-usap ng tungkol sa kaso ng ama o anumang legal na hakbang na kanilang isasagawa. Nagkakaroon daw sila ngayon ng ama ng mas maraming panahon para makapag-bonding. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Ayan na. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention side. But yes, thank you. Ayan, mga kababayan, nagpapasalamat ang ating Vice Presidente. Nagpapasalamat po siya kay PBBM. Alam nyo, mga kababayan, kung iisipin po natin, tila baga hindi po tama. Ito po opinion ko lamang po ito hindi ko po saklaw ang opinion ni Numan. Opinion ko lamang po ito, hindi ko rin po saklaw ang opinion po ng mga radio station, ang mga television, ang mga vloggers. Ito po ay sarili kong opinion po lamang. Akalain ba naman natin? Nagpasalamat talaga si Inday, ano? Dahil daw sa ginawa ni PBBM, naging maayos muli ang sitwasyon nilang mag-ama. So, lumalabas na matagal na palang may alitan o kaya hindi pagkakaunawaan nitong mag-amang to, ano? Ang hindi ko lang po maintindihan, bakit siya po ay nagpasalamat or nagpapasalamat sa Pangulo? Ano po bang ginawa ng Pangulo natin? Parang hindi po maganda. Para sa akin, hindi po maganda eh. Parang iba yung ihip ng hangin. Kasi dito po parang pinapalabas ni Inday na si PBBM ang kumilos o kaya gumawa po ng aksyon para mapasakamay po ng ICC si Digong. Samantalang ang ating presidente naman ay sumusunod lamang sa batas. Sumusunod lang ang pamahalaan sa mga obligasyon o tungkulin natin bilang miyembro ng Interpol. Hindi naman natin pwedeng pahindian po ang Interpol eh. Di ba? Hindi naman sariling desisyon din ni Pangulong Marcos yung pakipag-coordinate, pakipagtulungan sa Interpol. Kundi talagang obligasyon po natin. Sumunod lang tayo sa kasunduan. Ito po yung kasunduan ng Pilipinas or Philippine Government at ang International Police. Di ba? Kung ako lamang ang tatanungin ninyo, mga ka-explore, mga kaibigan, mas dapat pang pasalamatan ni Sara Duterte, ito pong si dating Senator Trillanes. Di ba? Kasi po, si Trillanes po ang tumulong sa mga biktima. Tawagin nating di umano. Di umano ay biktima ng extrajudicial killing. Si Trillanes po ang tumulong para maisampa ang kaso sa ICC or International Criminal Court. Dahil yung mga panahong yaon, talaga po, alam po nila, wala po silang makakamit na hustisya. Dahil si Duterte po ang halos nagpapagalaw po sa lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno noon. Kaya ito pong ginawang pagpapasalamat po ni Inday kay PBBM, hindi po ako sang-ayon doon. Parang pinipinpoint na talaga ni Inday na ang kumilos or nagbigay ng go signal para po isurrender. Kung surrender man ang tawag doon kung isurrender itong si Duterte sa ICC. Ewan ko lamang po sa inyo mga kababayan at mga ka-explore, ito ay para sa akin lamang.
Ang aking palagay kasi ganito, kahit sobra-sobra na yung ginagawang pang-aalipos na ninyo or nila kay PBBM, ni minsan hindi naman po natin nakitaan ng pagiging magaspang yung ating Pangulo eh. Yung bang magpakita lamang siya ng magaspang na pananalita, hindi po natin nakita sa kanya yan. Di ba? Nakakapagsalita po si Pangulong Bongbong Marcos pagka makulit po ang mga taga mainstream media na pilit po tinatanong, natural lamang sasagot na rin po yung Pangulo natin. At ilang beses na rin pong sumagot sa mga tanong patungkol po sa mga Duterte. At madako tayo sandali, maiksi lang yung video kaya ito dakuhan naman natin. Patungkol naman po ito sa mga ginagawang kilos sa protesta ng mga taga-suporta ng ating dating Pangulong Duterte. Alam nyo, para sa akin po, dapat po tigilan na po yan. Ang totoo niyan, wala na po kayong magagawa po dyan. Oo, wala na po kayong magagawa dyan kundi hayaan na lamang na gumulong ang hustisya. Hindi ninyo masisindak. Opo, hindi nila kayang sindakin ang ICC. Ano yung bring him home? Bring him home? Ano yan? Inuutusan po ninyo yung ICC? Ngayon, kung ang inuutusan naman ninyo yung ating pamahalaan, ay 100%, hindi rin po kayo pakikinggan. Maniwala kayo. Nakita naman natin mga kababayan, may mga napahamak na, may mga nakulong na po sa ibang bansa dahil po dyan sa mga ganyang mga gawain. Tandaan po natin, wala po kayo sa Pilipinas mga kababayan. Nandyan po kayo para magtrabaho. Kaya dapat lamang po ay sumunod kayo sa mga batas na ipinapatupad ng ibang bansa, kagaya po nung Qatar na kung saan 17 pa yata yung nakakulong. Ano po? Kung dito lamang sana kayo sa Pilipinas one to sawa, kahit pa sabihin nating 24/7, walang uwian. Doon lang kayo sa rally. Wala pong pipigil sa inyo. Basta lamang po maging maayos or tinatawag na peaceful yung rally, hindi po kayo pagkikialaman. Nakita naman po natin nung mga nakalipas yung pong ginawa pong rally or peaceful rally ng KOJC sa Liwasang Bonifacio. Ano po? Ilang araw sila, medyo matagal-tagal din po sila doon. Di ba? Kaya po mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga taga-suporta ng ating dating Pangulong Duterte, hayaan na natin na gumulong ang hustisya. Ang ICC ay wala naman pong pinapanigan or kinikilingan. Yan po ang maliwanag po dyan. Kay mapa Duterte ka man, maka Marcos ka man, maka De Lima ka man, maka Trillanes ka man, wala pong pakialam ang ICC dyan. At magandang pagkakataon na rin po ito sa palagay ko para mapatunayan or patunayan ni dating Pangulong Digong na inosente po siya sa mga ibinabatong kaso or isinampang kaso ng mga di umano ay biktima ng extrajudicial killing sa ICC. At kung sakaling ma-quit o kaya ma-dismiss naman yung kaso, di masaya kayo, di ba? Siguro tigil-tigilan nyo na yan para maghintay na lamang po tayo na magiging resulta ng investigasyon. At isa pa, para sa mga DDS, tigil-tigilan nyo na rin po yung sobrang pang-aalipusta, panglalait at pangbabastos sa ating Pangulong si Bongbong Marcos. Hindi rin yan nakakatulong sa kaso ni Digong, maniwala kayo. Dahil kahit po si PBBM ngayon, sa totoo lamang po, wala pong magagawa si PBBM para manduhan o utusan man lamang ang ICC na ibalik si Duterte sa bansa. Ayong mga DDS, mga kababayan, magdasal na lang po kayo. Opo. Kailangan nyo pong magdasal kung naniniwala pa kayo na may Diyos. Okay? At para naman sa mga taga-suporta ng ating Pangulo, ituloy lang po natin ang pananalig sa kanyang kakayanan po ni PBBM na pamunuan ng ating bansa at laging magmatsyag, makiramdam sa paligid kung ano man ang mga nangyayari. Okay? Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay ang bagong Pilipinas.